Ang habagat ay nagpapatuloy. Ngayong umaga, ika-7 ng Hunyo 2026, ang southwest monsoon ay nananatiling malakas sa northern at central Luzon. At ang Metro Manila, kasama ang Cordillera, Central Luzon at Calabarzon, ay patuloy na nasa gitna ng epekto ng habagat ngayong araw. Walang bagyo. Walang tropical depression. Ngunit ang habagat na ito ay sapat na upang magdulot ng seryosong baha at landslides sa maraming lugar ngayong araw. Pakinggan ng mabuti ang bawat detalye ng ulat na ito. Magandang umaga, mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong linggo, ika-7 ng Hunyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang habagat na nananatiling aktibo at nagdadala ng patuloy na maulan at mahangin na panahon sa maraming bahagi ng ating bansa. Simulan natin sa sinopsis ng ating panahon ngayong umaga. Ang southwest monsoon o habagat ay opisyal na nakakaapekto sa northern at central Luzon ngayong umaga. Walang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Walang low pressure area na siniseryosohing sinusubaybayan ngayong umaga. Ang habagat mismo ang ating pangunahing weather concern ngayong araw, at ito ay sapat na para sa lahat ng Pilipino na maging mapagmatsyag. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong araw. Para sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng occasional rains dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Kahit na ang occasional rains ay tila mas magaan kaysa sa scattered rains, ang mga lugar na matagal nang umuulan sa nakaraang ilang araw ay may saturated na lupa na mas madaling maglandslide at bumaha. Para sa mga residente ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, manatiling mapagmatsyag kahit na ang ulan ay tila nagpapahinga ngayong umaga. Para sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at natitirang bahagi ng Ilocos Region. Ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa Metro Manila at Greater Manila Area, ang scattered rains at thunderstorms ngayong umaga ay nagdadala ng patuloy na panganib ng urban flooding sa maraming lugar ng ating lungsod. Ang mga lugar na kilala bilang madaling mabaha tulad ng Marikina, Malabon, Navotas, Valenzuela, at iba pang mababang lugar sa Metro Manila ay dapat na nananatiling nasa mataas na antas ng pagbabantay. Ang mga motorista ay pinapayuhang mag-ingat sa mga daan na madaling mabaha at maging handa para sa posibilidad ng malalim na tubig sa ilang bahagi ng lungsod ngayong umaga at hapon. Para sa Bulacan, Rizal, Pampanga, at Tarlac, ang scattered rains at thunderstorms mula sa southwest monsoon ay nagdadala ng mas mataas na risk ng flash floods sa mga lugar na malapit sa mga ilog. Ang mga komunidad na malapit sa Pampanga River, Angat River, at iba pang pangunahing ilog sa Central Luzon ay dapat na maging napakamapagmatsyag ngayong araw, lalo na sa hapon at gabi kung ang ulan ay maaaring maging mas malakas. Para sa Cordillera Administrative Region, ang patuloy na epekto ng southwest monsoon ay nagdadala ng mas mataas na risk ng landslides sa mga bundok na lugar. Ang mga komunidad sa Benguet, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Apayao, at Abra ay dapat na nananatiling nasa pinakamataas na antas ng pagbabantay. Ang lupa sa maraming lugar sa Cordillera ay saturated na mula sa patuloy na ulan ng nakaraang ilang araw, at ang karagdagang malakas na ulan ngayong araw ay maaaring magdulot ng landslides ng hindi inaasahan at sa mabilis na paraan. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, para sa northern at central Luzon, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang magaspang at umabot sa 1.2 hanggang 2.1 metro. Ito ay bahagyang bumaba mula sa 2.8 metro kahapon, nagpapakita ng bahagyang pagpapabuti sa kondisyon ng karagatan sa Northern Luzon.
Ngunit ang 2.1 metro ay nananatiling mapanganib na kondisyon ng karagatan para sa maliliit na sasakyang dagat. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Northern at Central Luzon, ang mensahe ay nananatiling malinaw. Mag-ingat at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayad. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog silangan patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Ang mga lugar na ito ay mas manageable para sa maritime operations ngayong araw. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang panahon ay nagpapakita ng patuloy na cool at moist na kondisyon na katangian ng habagat season. Ang pinakamababang temperatura ay 25.3 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga, at ang pinakamataas ay 29.9 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang nananatiling pinakamataas na temperatura na nasa ibaba ng 30 degrees ay nagpapakita na ang rainy season ay fully established na sa ating bansa. Ang malamig at maulan na panahon ng habagat ay opisyal na nandito na at mananatili sa mga darating na buwan. Ang pinakamababang relative humidity ay 71% ngayong alas 2 ng hapon, at ang pinakamataas ay 73% ngayong alas 5 ng umaga. Ang napakamataas na relative humidity sa umaga ay nagpapakita ng very moist na atmosphere na nagdadala ng mas mataas na posibilidad ng malakas na ulan sa maraming bahagi ng bansa ngayong araw at gabi. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5 at 26 na minuto at lulubog ng alas 6 at 24 na minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 11 at 38 minuto ng gabi at lulubog ng alas 10 at 55 minuto ng umaga. Ang illumination ng buwan ngayon ay 59%, nagpapakita na ang buwan ay nasa waning gibbous phase at patuloy na humihina. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga. Ang southwest monsoon ay nananatiling aktibo at nagdadala ng patuloy na maulan at mahangin na panahon sa northern at central Luzon ngayong araw. Walang bagyo. Walang tropical depression sa loob ng ating EUI. Ngunit ang habagat ay sapat na upang magdulot ng seryosong weather hazards sa maraming lugar, kabilang ang urban flooding sa Metro Manila, flash floods sa mga lugar na malapit sa mga ilog sa Central Luzon, at landslides sa mga bundok na lugar ng Cordillera. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Metro Manila, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, at Northern Luzon, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay on standby at ready. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa lahat ng weather threats ngayong araw. Para sa lahat ng ordinaryong mamamayan, ang mensahe ngayong umaga ay simple. Ang habagat ay nandito. Ang ulan ay darating. At ang ating bansa ay kailangan na maging handa sa bawat araw ng rainy season. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.